Hindi pa man nagsisimula ang araw, pakiramdam ni Jasmine ay pagod na siya. Hindi siya masyadong nakatulog ng nagdaang gabi. Hindi rin siya excited pumasok sa araw na iyon, dahil iyon ang unang araw na maa-assign siya kay Amir. Pagdating niya sa opisina ng department nila ay tinawag agad siya ni Mrs. Ramos. Ihahatid daw siya nito sa opisina ni Amir. Habang tinatahak nila ang daan patungo roon, ay paulit-ulit na huminga siya ng malalim. Nang huminto si Mrs. Ramos sa harap ng isang private office sa loob ng Designs Department, nahigit niya ang kanyang hininga nang kumatok ito sa pinto. "Come in," narinig niyang sabi ni Amir mula sa loob ng silid. Binuksan ni Mrs. Ramos ang pinto, ngunit hindi ito pumasok. "Mr. Suarez, sinamahan ko lang dito si Miss De La Roca," anito at nilingon siya. Sinenyasan siya nitong pumasok sa loob. Pagpasok niya ay nakita niya si Amir na nakatayo at bahagyang nakasandal sa mesa nito. Nagtama ang mga mata nila. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang bahagyang pagangat ng isang sulok ng mga labi nito, pagkatapos ay bumaling ito kay Mrs. Ramos. "Thank you, Mrs. Ramos. I'll take it from here," sabi ni Amir. Pagkatapos magpaalam ng immediate boss niya kay Amir ay isinara na nito ang pinto. Tumikhim siya. "Well, sir, I'm Jasmine De La Roca. I will be your temporary secretary," formal na pakilala niya kay Amir, upang iparating dito na dapat ay purely professional lang ang magiging relasyon nila. Nakangiting lumapit ito sa kanya. "Then, let's work hard from now on, Jasmine," anito, saka naglahad ng kamay sa kanya. Saglit na tiningnan niya ang kamay nito bago niya tinanggap ang pakikipagkamay nito. Tila may humalukay sa sikmura niya, nang pisilin ito ng bahagya ang kamay niya. Hindi agad nito binitiwan ang kamay niya. Nagangat siya ng tingin dito. "Now for starters, come with me." Maluwang ang ngiti na sabi nito, pagkatapos ay hinila na siya nito palabas ng opisina nito. Dinala siya nito sa cafeteria. Nakamang na tiningnan niya si Amir. Tila baliwalang inabutan siya nito ng tray, at hinila siya patungo sa counter. "Hindi pa ako nag-aalmusal kaya kumain muna tayo. Let's also use this chance to get to know each other and our work," sabi nito habang nakatingin sa mga pagkain na nasa salaming istante. Hindi na siya nagreklamo, dahil hindi pa rin siya nag-aalmusal. Pagkatapos nitong magbayad sa counter ay saglit na tumayo ito at nagpalingalinga sa paligid. Tila naghahanap ito ng mauupuan. Hindi nakaligtas sa kanya ang mga tinging pinupukol sa kanila ng mga empleyadong nag-aalmusal din doon, partikular na kay Amir. Hindi niya masisisi ang mga ito dahil talaga namang mahirap ignorin ang presensya ni Amir. Ang kaso, hindi rin niya magawang ignorin ang tila curious na tingin ng ilan sa kanya. Marahil ay nagtataka ang mga ito kung bakit kasama siya ni Amir. Ngalingaling sabihin niya kay Amir na doon na lang sila sa pinakadulong mesa pumwesto. Ngunit bago pa niya magawa iyon ay nagsimula na itong maglakad. Makakahinga na sana siya ng maluwag, ngunit nanlaki ang mga mata niya nang ilapag nito ang tray nito sa ibabaw ng pinakagitnang mesa, at baliwalang umupo sa isang silya roon. Kapag kuwan ay nakangiting nilingon siya nito. "This way, Jasmine." Tawag nito sa kanya, mukhang baliwala rito ang atensyon na nakukuha nila. Napabuga siya ng hangin at mabilis na lumapit dito. Umupo siya sa katapat na silya nito, at iniwasang tumingin sa paligid nila. Nang sulyapan niya ito, bahagya siyang napaatras nang makita niyang nakatitig ito sa kanya. "Bakit ganyan ka makatingin?" Ngumiti ito ng maluwang. "You look funny when you're uncomfortable," tila aliw na sagot nito. Pinaningkitin niya ito ng mga mata. "So, sinasadya mong mapansin tayo ng mga empleyado dahil alam mong naiilang ako, ganun ba?" Mahinang akusa niya rito. Hindi nawala ang ngiti nito. "Ginagawa ko lang iyon, dahil hindi ko maintindihan kung bakit takot na takot kang makita tayong magkasama ng ibang mga empleyado." Walang halong guilt na sagot nito, pagkatapos ay nagsimula na itong kumain. "He's a devil with a face of an angel. Hindi ako makapaniwalang may ganitong klaseng lalaki sa mundo." Obvious na binubuli siya nito. Ito ba talaga ang mabait na lalaking nakilala niya sa hotel? "You're so different now compared to the person I first met," hindi niya napigil ang isa tinig. "Ha, have we met before?" Painosenteng tanong nito. Tiningnan siya nito na para bang sinasabing, "Hindi ba ikaw ang nagsabing hindi pa tayo magkakilala?" Itinikom niya ng mariin ang kanyang bibig, upang pigilin ang kanyang inis. Ang sarap sa pakin ng lalaking ito. Huminga siya ng malalim. "Fine, whatever," kapag kuwan ay sabi niya, pagkatapos ay itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pagkain. Madali siyang magkaka-wrinkles, kung pagtutuunan niya ng pansin ang obvious na pang-iinis nito.
Bukod sa pagiging bully ng bagong boss ni Jasmine, wala na siyang ibang maipipintes dito. Sa katunayan, sa loob ng ilang araw na pagiging sekretarya nito ay hindi niya naiwasang humanga rito. Masyado itong maraming ginagawa tulad ng pakikipag-meeting sa kung kani-kaninong malalaking kliyente na personal nitong hinahawakan, paggawa ng presentations para sa board of directors, at sa ibang kliyente na rin, pagre-review sa lahat ng dating designs ng kumpanya, at pagre-revise nyon. Ngunit kahit napaka-busy nito, hindi niya ito naringgan ng kahit isang reklamo. Propesyonal itong makiharap sa lahat pagdating sa trabaho, kahit sa kanya. Jasmine, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya department na iyon. Napatingin siya sa wristwatch niya. Alas 6 ng gabi, sumilip siya sa glass window ng private office ni Amir. Nakita niyang nakayuko pa rin ang boss niya, at mukhang masusing pinag-aaralan ang mga papeles na nasa ibabaw ng mesa nito. Mukhang wala pa itong balak tumayo roon. Alam niya na kapag nagpaalam siya rito ay hahayaan na siyang umuwi nito. Hindi niya alam kung hanggang anong oras ito mananatili sa opisina nito, gaya ng ginagawa nito ng mga nagdaang araw. Bumaling siya sa empleyadong nagtanong sa kanya. Mamaya pa ako, nakangiting sagot niya rito. Isa-isa nang nagpaalam sa kanya ang iba pang staff doon. Nang wala ng tao roon ay sinilip uli niya si Amir. Mukhang abala pa rin ito. Tumayo siya at dumiretso sa pantry. Nagtimpla siya ng kape, pagkatapos ay kumatok siya sa opisina ni Amir bago niya binuksan ang pinto. Nang magangat ito ng tingin ay bahagya siyang ngumiti rito. Coffee, alok niya. Saka lamang ito tila natauhan. Dumiretso ito ng upo. Yes, thank you. Lumapit siya rito at inilapag sa ibabaw ng mesa nito ang isang tasa ng kape. Nang silipin niya ang mga papel na tila pinag-aaralan nito, nakita niyang previous designs iyon ng Valencia Furniture. I think kailangan mo munang magpahinga sir, aniya rito. Tiningnan nito ang wristwatch nito. Oh, it's already late, anito, kapag kuwan ay bumaling ito sa kanya. Kung gusto mong umuwi, pwede mo nang gawin. Jasmine. Thank you for the coffee, sabi nito. Kinuha at humigop doon. Base sa ekspresyon nito, mukhang nasarapan ito. Okay lang kung mag-o-overtime din ako, sabihin mo lang sa akin kung ano ang pwede kong gawin para mapadali ang ginagawa mo, aniya rito. Huminto ito sa akmang paghigop uli ng kape. Tiningnan siya nito ng mataman. Hindi siya nag-iwas ng tingin dito. I'm your secretary. Kung mag-o-overtime ka, hindi ba dapat ay mag-overtime din ako? Kapag tinulungan kita, mas maaga kang makakauwi, paliwanag niya rito. Inilapag nito sa mesa ang tasa ng kape nito, pagkatapos ay hinilot nito ang batok nito. Kung mag-o-overtime ka, gabi ka na rin makakauwi. Delikado para sa isang babae na gabi na ay nasa labas pa. Nagko-commute ka pa naman. Natigilan siya. Ang ibig bang sabihin nito ay nag-aalala ito sa kanya, kaya ayaw nitong gabihin siya ng uwi. Okay lang ako, dati na akong nag-o-overtime. Besides, wala rin naman akong gagawin pag uwi ko kundi matulog kaya tutulungan ko na ikaw. Ngumiti ito. Fine, thank you, Jasmine. Iyon ang ngiti at tono nito noong una silang nagkita. Hindi niya napigilang gumanti ng ngiti rito. Pagkatapos nun ay tinulungan na niya ito sa ginagawa nito. Dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ito tungkol sa trabaho, lalo siyang bumilib sa talento nito. Namamangha siya sa mga ideya nito. Ihahatid na kita, Jasmine. Don't you even dare argue with me dahil gabi na, sabi ni Amir sa kanya paglabas nila ng opisina. Mag-aalas 9 na sila natapos sa ginagawa nila. Wala na siyang lakas para makipagtalo rito. Isa pa, deep inside ay nakaramdam siya ng tuwa sa concern nito. Fine, ngumiti ito. Good. Dapat pala, lagi kitang pinapagod para maging masunurin ka, pabirong sabi nito. Inirapan niya ito na ikinatawa nito. Kapag kuwan ay napamaang siya rito nang biglang pisilin nito ang kanyang pisngi, pagkatapos ay marahan na inalis nito ang kamay nito roon, dahilan para lumapat ng matagal ang mga daliri nito sa balat niya. Tila may kuryenteng nagmula sa mga daliri nito, na biglang kumalat sa pisngi niya, patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Bigla ring sumasal ang dibdib niya. You know what? May nakalimutan akong sabihin sa iyo noong nagkita uli tayo dito sa Valencia. Tinakbuhan mo kasi ako, kaya hindi ko nasabi sa iyo. Ano iyon? Naging affectionate ang ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Talagang masaya ako na nakita kita muli, Jasmine. Napatitig siya rito. Tila hinaplos ng mainit na kamay ang kanyang dibdib, dahil sa sinabi nito at sa nakikita niya sa mga mata nito. Na-touch siya. There, nasabi ko na.
Tara na, ihahatid ko na ikaw. Mukhang magsasara na rin ang gwardya dahil tayo na lang yata ang tao rito, sabi nito. Nagulat siya nang walang sabi-sabing ginagap nito ang kamay niya, at hinila siya palabas ng building. Napatitig siya sa magkahawak na mga kamay nila. Masarap sa pakiramdam ang init na nagmumula sa kamay nito. His big and strong hand also gave her a sense of comfort and security. Kailan ba niya huling naramdaman iyon? Kung pakaiisipin niya, naramdaman na nga ba niya iyon sa buong buhay niya? Wala siyang maalala. Napakurap siya nang pisilin nito ang kamay niya. Hey, are you alright? Tanong nito sa kanya. Nagangat siya ng tingin dito. Saka lang niya namalaya na nasa tapat na pala sila ng kotse nito. Nakatingin ito sa kanya na tila nag-aalala. Bakit bigla na lang siyang naging sensitive sa lalaking ito? Ipinilig niya ang ulo dahil hindi niya alam ang sagot doon. Wala, let's go home. Sagot niya rito. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.